Sa tingin ko, mapaparami talaga yung ganito kay LeBron ngayong season 21 niya. Mabilis ang pin down para makawala siya sa tao niya ng saglit. Ang nagagawa talaga nito ay napapadali ang kanyang diskarte na mag-operate kasi walang defender sa kanyang muka. And ayan nga, kita natin hinahabol lang siya ni Okogie. So ayan, emergency angat tuloy si Nerk kay LeBron. Sa video na ito mga idol ay mga ilang beses din nating mababanggit yung ganitong pin down para kay LeBron, and yan siguro ang gagawing go-to play ni Coach Darvin Ham para sa kanya. Pero yan, natapik ang bola. Maulit ang play na yan pero successful naman sila ngayon. Kita natin si LeBron na mag-fake cut at nausog din po itong si Okogie. So lalong naging epektibo po itong pick ni Reeves. At makikita mo rin ang priority ng depensa to protect the basket. Itong sina Okogie at Gordon parehas sumaharang dyan sa maaaring daanan ni na Reeves at LeBron kung magkakat man sila bigla. Yun yung sinesecure muna nila. Kaya mas madali ang handoff na ito for LeBron. At syempre, mas madali siyang nakakapag-operate dahil mas maluwag ang depensa at hindi niya kailangan pang mag-effort ng sobra-sobra. At year 21 na pero effective pa rin naman na playmaker to, na-attract niya papasok si Grayson Allen. Kaya naging posible rin tong tres ni Reeves. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register ay click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Kasama pa rin si AD, may ganitong role si LeBron na siya naman ang nagbibigay ng pin down doon sa kapares niya. Ini-screen na niya si Nurkic para mahiwalay ito kay Davis. Take note na malapad din po ang pangangatawan nito ni LeBron and certainly ay capable na screen setter din to. And ang nagagawa nga niyan sa opensa ng Lakers ay tila nagiging 2v1 to sa ibabaw habang si Nurkic ay lumalaban pa sa screen ni LeBron. Sa tingin ko para sa Lakers in general, isa rin to sa mga plays na parati nilang patatakbuhin. And kahit na hindi naman na lumalaban si Nurkic dito, na late pa rin talaga siya sa action kaya napaswitch na lang siya kay Reeves. So kinailangan patuloy ni Okogie manatili sa loob dyan kasi baka mapasahan si AD na libre tuloy si LeBron ng bahagya. I-expect talaga natin mga idol na with D'Lo at Reeves na kasama ni LeBron sa court, sabay si AD pa nga ang gusto nilang gawing main man, mas mapapadalas ang pagiging off-the-ball player nito. Kasi kaya namang mag-create ng looks ni na Reeves So okay na discard itong sinastampede niya ang catch. Ibig sabihin, papunta pa lang ang bola sa kanya ay umaatake at mabilis na kagad ang takbo niya. Na almost every time ay hindi po napaghahandaan ng defender. Kita nyo, naiwan si Okogie ng ganon-ganon lang. Again, hindi ito yung karaniwang LeBron na nakikita natin kinocommand ang opensa halos sa bawat possession nila. Kailangan din kasi ma-preserve yung lakas at energy nito dahil hindi na rin naman yan bumabata. So ang solution nga nila ay itong mabilis ang pin down para sa kanya. Tumapat si Nurk muli kay LeBron para hindi siya makasalaksak. Kaya lumuwag yung depensa kay AD. May mga oras din na hindi nagiging kasama si LeBron sa main action ng kanyang team pagkasama si AD dahil nga may iba pa silang creator sa court. Dito tamang tayo lang siya sa corner, nakapamewang pa. Dito asa bench na si AD, meaning si LeBron na muli ang first option ng kanilang team. At ito na yung karaniwan nating nakikita sa kanya. Although kahit andyan si Reeves na pwede nga rin pong mag-create, mas priority naman ngayon si LeBron dahil wala nga po si AD. Okay pa rin naman to, kaso sa tingin ko mas nasasagad si LeBron pag ganyan. And
And dahil siya nga po ang unang option, mas makakapag-isolation siya rito. Umalis pa nga po si Hachimura dyan sa kanan para magbigay daan kay Lebron Wala pa rin namang masama dyan. Lahat ng kampi niya sa floor ay mga capable shooters from the outside na pwede niyang pasahan kung gugustuhin man niya. Pero kung gusto mong i-preserve ang energy ni Lebron, I think hindi po ISO ang sagot dyan. And again, wala pa rin namang masama. Sanay na sa paguran din to At marami rin namang magagandang bagay ang hatid ni Lebron pag on the ball talaga siya. Solid give and go to sa kanila ni Hayes. Again, kapag walang AD, i-expect natin na ganito nga si Lebron na kinocommand ang opensa nila at mas madalas na rumirektang mag-drive. Ganyan din sila dati noong nasa bubble sila, pero syempre hindi na pwede yung ganito parate kasi nga paulit-ulit natin sinasabi, pine-preserve mo yung energy ni Lebron. Masasagad siya kapag buong laro puro ganito kahit na effective naman. So ayan, basing dito sa mga nakita natin, si Coach Darvin Ham hinahanap yung balance between inoontian ang pagsasagad ni Lebron at nung sobra-sobra namang hindi paggamit sa kanya sa opensa. Kapag kasama niya sa AD, syempre, kaya niya pa rin namang mag-command ng opensa pero more on off the ball na siya, letting others create din. Pero pag umuupo si AD, umiiba na nga rin ang role ni Lebron at mas nagiging yung Lebron na kilala nating nagtitimon at nagko-control ng opensa. And sa tingin ko, good coaching din yan mula kay Coach Ham. Kasi nga year 21 na si Lebron so kahit nasabihin mo pang kayang-kaya niya pa talaga, syempre, mas i-consider mo pa rin na pasundot-sundot lang yung pagsasagad niya at hindi yung sa each and every possession sa buong laro. Agree ba kayo rito mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.